Talaga naman, ang daming payong sa nagpayong. Okay Pasensya na po at ako po'y medyo nahuli. Alam niyo naman po siguro kung bakit. Ngayon po ay graduation season. Ibig sabihin, sabay-sabay po ang 45 schools po sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng Schools Division Office ng ating dito sa ating lungsod Pasig. Sabay-sabay po. Ngayong umaga, nasa Siam ang graduation. Kung tama po yung pagkakabilang ko, nasa Siam ang graduation. At bago po ako punta dito, dumaan muna ako sa San Joaquin Elementary School. Yung naabutan ko sa Monday po kayo. Abutan ko sa San Joaquin Elementary School, nagkakantahan pa po sila. Mula Lupang Hiningang hanggang sa Marcha ng Pasig, hanggang kanta ng NCR, SDO, kanta ng paaralan. Nag-concert pa muna. Kaya pagkatapos po noon, bumati lang po ako, tumakbo na po ako dito. Alam niyo naman, nasa dulo na po kayo ng Pasig. Kaya talagang pero natutuwa po ako at nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit medyo nahuli po ako, ay nandito pa rin kayo. Kaya maraming salamat. Kaya, ate, congratulations po sa inyo. Congratulations po. Talaga naman, alam nyo, ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod mula 2019. Naalala ko pa po, noong 2019, ibang-iba pa yung mga panahon nun. Hindi pa ganito kasaya. Hindi pa tayo ganito kasigla pag meron po kaming mga meeting. Si Congressman Roman, natakulan po ang magkasama ng mga panahon na yun. Ay, si Sir Artem pala, nandyan. Yan, madalas alam ni Artem to, madalas kasama po namin siya. Umiikot po kami. At madalas, nakikita mo, gusto kaming salubungin ng ibang tao, lalo na siguro pag mga opisyalis. Gusto kami, mababait naman ng mga taga-Pasig eh. May respeto, gumagala. Kaso, yung mga panahon na yun, medyo kinakabahan pa ang marami sa atin. Kasi, pag nakitang may picture sa amin, yung anak nawawalan ng scholarship. Pag nakitang nag-attend ng meeting namin, yung kapatid mawawalan ng trabaho sa munisipyo. Pag nakitang kasama namin, ipapatawag sa barangay, pinapagalitan. Naalala niyo po yung mga panahon na yon? Alam niyo po, totoo yung sinasabi ko. Hindi niyo ma-deny, totoo yung sinasabi. Pero, yung ganyang klaseng sistema ng politika at paggugoberno ay yun po yung tinalikuran natin noong 2019. Winakasan na natin yung ganong klaseng estilo ng paggugoberno, kultura ng politika. Ngayon, tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting paggugoberno. At kasama po na sinasabing prinsipyo ng mabuting paggugoberno ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa mata ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, at hayaan yung gamitin ko po ang paborito kong halimbawa na pamaskong handog. Diba sa pamaskong handog, ginawa po natin. Dati kinakabahan, pag nakitang kasama kami, mawawalan daw ng bayong yung samahan. Ngayon, ang ginawa po natin mula 2019, nagbabahay-bahay tayo. Ibig sabihin, pagkaibigan, kakampi ng nakaupo, hindi doble, pareho lang. May matata dati, di ba? Doble, triple. May mga kasalubong ka sa Sandoval, sa Kenneth. May mga kasalubong ka pa uwi. 3, 4, yung daladalang bayo. Ngayon po, ginawa natin bye-bye. Ibig sabihin, pagkakampi ka, meron. Pero, kahit hindi ka kakampi, kahit sabihin mong kalaban ka pa ng nakaupo, meron ka pa rin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan. At yan din naman ang ginawa natin sa iba pang serbisyo, sa ibang mga programa ng pamahalaan. Ito po yung tinataguyod natin na prinsipyo ng mabuting paggugoberno. Binuksan natin ang pamahalaan. Pinayagan nating makilahok ang taong bayan sa ginagawa ng ating gobyerno. Yung ginawa ni Councilor Maro na pag nagbabudget hearing ang mga barangay, pwede mag-attend. Naka-Facebook Live pa nga. Kung may oras, pwedeng panoorin, pwedeng tingnan, pwedeng mag-attend. Hindi nakatago, hindi sinisikreto. Kita ng bawat isa kung ano po. Kaya ngayon, talagang open na open ang ating pamahalaan. Pwedeng punahin, pwedeng magbigay ng feedback. Maganda, hindi magandang feedback. Maganda napaparating niyo po at pwedeng iparating ng mamamayan kung anong gusto nilang sabihin. Hindi kagaya dati na sikreto. Dati mag-renovate ng building. Ay, gamitin ko na pong halimbawa yung City Hall. Nung dati po pinagawa yung City Hall, alam niyo po kung magkano? Ako hindi ko rin po alam. Wala pa akong nakausap
na alam kung magkano yung mga dating pinagawa. Pero ngayon, bukas na bukas tayo. Kita ng bawat isa kung saan napupunta ang pondo. Pati yung proseso kung paano tayo nakarating doon. Kitang-kita. Alam na alam natin. Pwede tayong magbigay ng feedback. Pwede tayong mamuna. Bukas na bukas ang ating pamahalaan ngayon. At ang naging resulta, pati ng paglilinis natin ng ating pamahalaan, tinanggal natin yung kickback, tinanggal natin yung korupsyon. Hindi man tayo perfecto, malayo man tayo sa perfecto, tama ang direksyon natin. At dahil dito, nakikita na yung resulta, yung pagbabago. At kasama po rito, masasabi natin na nagbubunga na yung mga pinaghirapan nating pagbabago, yung mga pinaglaban natin reforma mula sa tinulduhan natin yung takutan, yung palakasan, naglinis tayo ng ating pamahalaan, at ngayon nakikita po natin na ang bunga. Mula sa mga infrastructure work sa Nagpayong hanggang sa mga services na palawak ng palawak. Nakikita po yung mga kinuwento kanina, yung scholarship natin, palaki ng palaki. Yung local senior pension natin, malaki na pero ini-expand pa rin. At marami pa pong iba, yung hospital natin, gumaganda. Hindi ko na po ikukwento yung mga ibang project natin dito sa Nagpayong. Alam niyo po kung bakit, kasi alam ko naman po pag malapit na ang eleksyon, medyo duda na tayo sa mga pangako ng mga politiko di ba? Nagsawa na tayo sa mga pangako sa atin ng mga politiko. Mula sa barangay, city, hanggang sa national. Pag malapit na, pag campaign period na, puro pangako. Ano nangyayari sa pangako? Ayan po. Ang dali kasi yan ang pinakamadaling gawin ng isang politiko. Ang pinakamadaling gawin ng isang politiko, laway lang ang puhunan Sabi, papatayo ako ng ganito, gantong gagawin, ito yung serbisyong gagawin, tatagdagan yung ganito, bibigay yung ganyan. Ang dali-dali naman po sabihin. Kaya, ang bilin ko po sa mga kasama sa Giting ng Pasig, huwag kayong mangako ng mangako. Basta, magtrabaho tayo ng tapat, taguyod natin ang prinsipyo ng mabuting paggugobyerno at darating yung mga serbisyo, darating yung mga proyekto na yan. Kung nakita natin na pwedeng gawin, kayang gawin, tumataas yung budget natin, bumababa yung presyo ng mga kontrata, nawala yung kickback, umaayos yung sistema, susunod at susunod din po, hindi na kailangan ipangako. Kung kayang gawin, pwedeng gawin, gawin na lang po natin. Kaya mga kaibigan, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Nangako ako na hindi pa rin tayo mangangako ngayong 2025. Yung mga nabanggit kanina, yung solo parents, yung 1,000 pesos per month sa solo parent natin, 2022, di naman namin pinangako yun. Pero nung nakitang pwedeng gawin, legal naman, ginawa na lang po natin. Yung children's hospital natin, nakita na pwedeng i-upgrade, gawing level 2 general hospital. Alam niyo po ba na under renovation na po yung children's hospital? Ang importante po dito yung expansion ng emergency room at pati yung 60 beds. Dati 60 beds po yun, puro pambata pa. Ngayon po, pagkatapos ng renovation, nasa 120 bed capacity. Dumoble po yung laki ng hospital natin. Pinangako ba namin yan noong 2022? Hindi po. Pero nakitang kaya natin gawin. Ginawa na lang po natin. Yan at marami pa pong iba. Alam niyo, noong 2019, nga pong sinabi natin, simula yung laban natin para sa tunay na pagbabago. Pagbabago na hindi nakasentro sa muka o pangalan lamang ng politiko. Na pinalitan mo nga yung pangalan, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Siniguro natin na ito na po tayo, nagbubunga na itong mga pinaglaban. Sa mga kontrata ng city government, binigyan niyo ako ng mga tapat, maayos, matatapang na mga kasama sa City Council. 2019, kasama na natin si Congressman Roman. Hanggang ngayon, kasama natin ang ating Congressman Roman. Mapapansin po ninyo, di ba, yung mga project minsan dito, DPWH, sa tulong ni Corman, sinisiguro niyang nakalaan yung pondo, minomonitor niya din yan para maging maayos. Halimbawa na lang, yung Kenneth. Ang tagal pong nakatiwangwang ng Kenneth, nakalahati lang, di ba? Yung kalahati, hindi pa vertical pa yung bag. Alala niyo po, di ba? Pag naulan ng konti, ano nangyayari? Nakakatakot magmotor. Pagkano kasi, hindi mo alam, malalim na pala. Umovertake ka, wala na, patay, delikado. Sa tulong ni Congressman Roman, di ba, pati yung drainage, yung outfall, yung pinaka-importante.
napagawa. Sa iba-ibang HOA, dito na sa Nagpayo at sa buong Pinagbuhatan, nakita niyo po, marami, pati LGU, maraming mga project. Sa loob ng 3 taon lamang, hindi ko na mabilang lahat, pero last 3 years lang po, siguro na sa mga 3 kilometers po ng kalsada ang pinagawa ng LGU pa lang, iba pa yung sa DPWH. Pero kung mapapansin po ninyo, bukod sa maraming napapagawa, mapapansin po ninyo, ang congressman at mayor ninyo, laging nagkakasundo. Hindi di ba may maririnig ka sa ibang lugar? Nag-aagawan yung congressman at mayor sa proyekto. Yung may naririnig tayong ganun minsan. Ba't sa Pasig, hindi nangyayari yan? Gusto niyo po malaman ng secret? Kasi sa Pasig, mayor, congressman, city council, hindi pinagkakakitaan ang mga proyekto ng pamahalaan. Kung di naman namin pinagkakakitaan, ba't kami mag-aaway tungkol sa project importante na papagawa? At yan po ang ginagawa natin. Kaya Congressman Roman Romulo, ang ating congressman mula 2019, 2022, binigyan niyo ako na mas maayos na kasama sa pangunguna ng ating Vice Mayor na nag-professionalize. Tumaas ang kalidad ng City Council natin dahil sa taong ito. Wala na pong iba kundi Vice Mayor Dodot Jaworski. At ang ating mga konsyal, kahit first term pa lang ng 3 nating kasama, ang dami na pong nagawa. Yung sa solo parent na nabanggit ko kanina, Councilor Angelo De Leon, tumulong po sa atin dyan. Nakwento ko na yung isa lang sa maraming ginawa ni Councilor Maru Martinez, pagbubukas ng budget ng mga barangay. Yung isa po nating kasama, number 1 sa balota, kaya siguradong hindi nyo makakaligtaan. Una pa lang, kitang-kita nyo na kaagad, number 1 sa balota. Ang dami niyang natulungan, sa Nagpayong pa lang, ang dami niya nang natulungan para mabigyan ng, dahil sa ordinansa niya, at ina-assist niya lagi, ligtas at legal na linya ng Meralco. Almost 1,000 households ang nabigyan. Dati hindi makabitan dahil ang dami requirement. Ginawa niyang simple. Ito po ang bumbilya ng konseho. Buboy Agustin. Ang liwanag, At syempre, may 3 din tayong bagong kasama. Bago sila mag-apply sa Giting ng Pasig, o habang nag-apply sila sa Giting ng Pasig, tinanong ko po sila, ba't mo ba gustong tumakbo? Ba't nyo ba gustong tumakbo para konsehal? Kasi kung ang pakay nyo lang o ang mission nyo lang sa pagtakbo, o akala nyo pagtakbo nyo, pag nanalo kayo, ay kakapal lang ang inyong mga wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Pero kung tunay nyo gustong maglingkod at higit pa rito, magkaisa tayo sa ating direksyon. Magka-prinsipyo tayo. Gusto natin ng tapat na pamahalaan. Gusto natin maayos na gobyerno. Gusto natin pagandahin pa yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Pwedeng-pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kaya sila po, sa dami nang nag-apply. Sa totoo, may mga kaibigan ako na nag-apply. Kaibigan ko talaga. Pero ba't silang 3 yung pinili? Kasi nakita natin, itong 3 tao na ito, sila yung may mas, paano ba sabihin? Sila yung ka-direksyon natin. Sila yung ka-prinsipyo natin. Na hindi yung, sabi ko kanina, kung ano-ano ilalakad, kung ano-anong gagawin. Hirap po ng isipin niyo po, nasa isang sasakyan kayo. Yung driver, gustong dumiretso. Yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun, huwag po ganun. Itong mga kasama natin talagang maayos. Maayos kausap, matino, may integridad. Siyempre, unahin ko na po ang naging kagawad ng may bunga, si Councilor Boy Abunda. Raimundo! Sorry, Tito Boy. Pangalawa po, number 13 sa mga balota. Ito, kilala niyo na po. Anong Warren Insinso? Anong pangalan niya? Anong Warren Tosino naman? Ay, nako. Ito pong kasama natin mga kaibigan. Napakabait po nito. Alam ko pag nagsasalita, laging gumaganon, laging gumaganyan. Pero magaling po talaga ito. Ito po si Councilor Warren Inocencio.
Ay, nako. Sana all. At last but not the least, hindi ko mabiro kasi sobrang bait. Siya ang pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig, Ryan Enriquez. Marami na po tayong nagawa. Yung mga nakwento kanina at maraming iba pa. Pero sigurado po ako, nakasama ang mga taong ito na ating kaprinsipyo. Mula sa Ma'am Salani, magandang umaga po. Mula kay Congressman Roman Romulo hanggang kay Vice Mayor Dodot Jaworski at sa ating mga konsyal. Pag magkakasama tayo, hindi lang kami, kung magkakasama tayo, kasama ang bawat mamamayang Pasigueño, sigurado po ako na mas malayo pa ang ating mararating. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang mga taga ng Payo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. God bless Pasig City. Maraming